Pumasok ako sa ballroom ng hotel para sa handaan ng engagement ng anak ko nang biglang mahati ang hangin ng boses niya, kasing kalim ng kutsilyo. Ayan na ang madungis at mabahong magsasaka. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Naginit ang mukha ko, nanlamig ang mga kamay ko. Sa isang sandali, hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Gusto kong umalis. Gusto kong maglaho. Pero bago pa ako makatalikod, hinawakan ng anak ko ang braso ko at hinila ako palapit sa kanya. Huminahon ka, Itay. Bulong niya sa tainga ko. Bukas, magbabago ang lahat. Ano ang alam niya na hindi ko alam? Masaya ako na sinamahan niyo ako sa kuwentong ito. Ako si Berting at ginugol ko ang 63 taon sa isang rancho sa Nueva Ecija. Bumubuo ng isang bagay na totoo gamit ang mga kamay na ito. Ang aming lupain ay nasa gitna ng malawak na kapatagan, kung saan ang mga palayan ay parang berdeng alon at ang mga taniman ay abot hanggang guhit tagpuan. Hindi lang ito basta sakahan. Ito ang pamanang iniwan sa akin ng aking ama na binuo sa pamamagitan ng lupa, pawis at matinding determinasyon. Ito ay isang simpleng buhay na nakasentro sa marangal na pagtatrabaho, pero ito lang ang kailangan ko. Nagkaroon ako ng 2 anak. Ang anak kong si Rosa ay lumaki at nagtayo ng sariling buhay malayo rito. Pero si Lito, ang anak kong lalaki, ay nanatili sa malapit. 34 na taon na siya ngayon. Isa siyang mahusay na agricultural engineer, matagumpay sa kanyang larangan. Kahit lumipat siya sa Maynila para sa trabaho, regular siyang bumabalik. Tuwing may pagkakataon, nagtutupi siya ng manggas at nagtatrabaho sa tabi ko sa mga bukid at pastulan. Ang ugnayang iyon sa pagitan ng ama at anak ay nakabase sa higit pa sa dugo. Nakabase ito sa tiwala. Ang asawa kong si Luming ang naging puso ng lahat sa loob ng 30 taon. Pumanaw siya 6 na taon na ang nakalilipas dahil sa biglang atake sa puso. Iyon ang pinakamahirap na bagay na naranasan ko. Pero natututunan mong pasanin ang ganoong uri ng pangungulila. Ituturo sa iyo ng buhay kung paano. At pagkatapos, 1 taon at kalahati na ang nakalilipas, nakilala ni Lito si Bea. Malinaw pa sa isip ko ang unang hapunan na iyon. Ipinilit ni Lito na ipakilala siya sa paborito naming kainan sa probinsya. Iyon ang paraan niya ng pagsasabi na mahalaga ito. Maganda si Bea, pino ang kilos, may gilas na nagmumula sa yaman at sa malalaking lungsod. Maayos siyang kumilos. Nagsasalita siya ng may kumpiyansa na makukuha mo lang kung lumaki ka sa mga eksklusibong subdivision sa Makati. Pero may kung ano sa loob ko. Ang kutob ng isang magsasaka na nagpanatili sa aking alerto sa loob ng 6 na dekada. Ang nagpabagabag sa akin simula pa sa unang kamayan. Ang mga tanong niya ay tila inosente dahil sa paraan ng pagkiling ng kanyang ulo ng may interes, kasama ang nakasanayang ngiti. Pero sa likod ng bawat tanong ay may kalkulasyon na nakikita ko kasing linaw ng araw sa umaga. Ilang ektarya ang pagmamay-ari niyo, Mang Berting? Siguradong malaki ang halaga niyan. Nabanggit ba ni Lito na mamamana niya iyan balang araw? May testamento na ba kayo? Mahalaga iyon sa edad niyo, di ba? Hindi niya kailanman tinanong kung mahal ko ang anak ko. Hindi niya kailanman tinanong ang tungkol sa mga pangarap o hilig ni Lito. Ang itinatanong lang niya ay ang halaga ng mga ari-arian, ang pamana, at kung ano ang huling mapupunta sa kanyang mga kamay mula sa akin. Pagkatapos ay nakilala ko ang kanyang ama. Si Rico ay kumikilos tulad ng isang taong sanay manalo na may ngiting kasing talim ng labaha. Nang makipagkamay siya sa akin, walang init ang kanyang hawak, saglit lang na dikit bago bumitaw. Sinuri ako ng kanyang mga mata sa paraang katulad ng isang mamimili na tumitingin sa baka, tinatantya, kinakalkula, hinahanap ang halaga sa ilalim ng balat. Mas malala ang ina ni Bea. Ang lahat ay tila praktisadong biyaya at maginaw na paggalang. May mga matang matatalim na parang basag na kristal sa likod ng mapang-akit na anyo. Pagkatapos ay kinausap ko si Lito nang kaming 2 lang. Anak, may hindi ako magandang nararamdaman sa babaeng ito. Hindi siya nagtatanong tungkol sa iyo, puro pera ang itinatanong niya. Ngumiti lang siya ng may pasensya, ang ngiting ginagamit ng mga kabataan kapag iniisip nilang wala nang alam ang kanilang mga magulang sa mundo. Tay, mahal ko siya. Huwag kayong mag-alala. Pinabayaan ko na lang dahil ayaw kong maging ama na humaharang sa kaligayahan ng kanyang anak. Pero ang pakiramdam na iyon ay hindi kailanman nawala.
Ang matandang kutob na iyon, na hinasa ng 6 na dekada ng buhay sa lupa, ay patuloy na bumubulong ng mga babala na hindi ko lubos na maipaliwanag. Kung nagtiwala lang sana ako sa kutob ko noon, kung nalaman ko lang sana kung ano talaga ang pinaplano ni Bea at ng kanyang pamilya. Ang ballroom ng Hotel Royal ay nagniningning sa uri ng kayamanan na nagmukhang luma ang aking checkered na polo at makintab na bota. Ang mga malalaking chandelier ay nagbibigay ng ginintuang liwanag sa paligid at ang mga waiter na naka-uniforme ay gumagalaw sa gitna ng maraming tao dala ang mga tray ng mamahaling inumin at mga pagkaing hindi ko man lang mabigkas ang pangalan. Hindi nagtipid si Lito para sa kanyang engagement party at talagang ipinagmamalaki ko siya. Proud ako na naging isang lalaki siyang kayang magdala ng isang silid nang hindi nagtataas ng boses. Pero hindi ako masaya. Mula nang dumating kami, may kakaiba na akong nararamdaman. Tila umaarte si Bea, tumatawa ng mas malakas kaysa sa kinakailangan, laging nakahawak sa braso ng kung sinong bisita. Ang kanyang mga magulang ay nakatayo malapit sa bar na parang mga hari na nagsusuri ng kanilang nasasakupan. Si Rico ay may ngising nagpapaalala sa akin ng isang ahas na nagmamasid sa daga. Nanatili ako sa gilid ng karamihan, may hawak na baso ng whiskey. Sinusubukang intindihin kung bakit ako balisa. Nahanap ako ni Rosa doon at hinawakan ang braso ko bilang pag-unawa. Hindi rin siya kailanman nagtiwala kay Bea. Nagpalitan kami ng tingin. Ang uri ng tingin sa pagitan ng mag-aama na hindi na kailangan ng mga salita. Doon ko na narinig. Ang boses ni Bea ay humiwa sa bulong ng paligid na parang basag na salamin. Nakikipag-usap siya sa kanyang ina malapit sa hapag ng mga panghimagas. Ang kanyang mga salita ay dapat na pribado, pero ang disenyo ng silid na iyon ay nagdala ng tunog diretso sa aking mga tainga. Ayan na naman ang madungis at mabahong magsasaka, sabi niya nang hindi man lang nag-abalang hinaan ang boses. Sumpa man, tuwing sumusulpot siya, ang buong silid ay nangangamoy dumi ng hayop at lupa. Paano kaya siya natitiis ni Lito? Ang mga salita ay tumama na parang isang hampas. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha at ang baso ng whiskey ay biglang bumigat ng 1 tonelada. Sa paligid ko, ilang tao ang natahimik. Ang ilang mga bisita ay naging balisa. Biglang naging interesado sa pagtingin sa sarili nilang mga sapatos. Ang insulto ay hindi lang para sa akin, para iyon sa lahat ng nasa silid. Isa itong pampublikong anunsyo na tinitingnan niya ako bilang isang taong mababa, isang kahihiyan na kailangang tiisin. Sumikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa hiya. Dumating iyon pagkatapos. Una ay ang galit. Isang matinding galit laban sa babaeng ito na napaikot ang anak ko ng napakahusay. Na pumunta pa sa bahay ko para magtanong tungkol sa pamana habang nagpapanggap na may malasakit kay Lito. Ang galit na sumisibol kapag na-realize mo na ang mga babala mo ay binaliwala. Kapag naintindihan mo na tama ang kutob mo simulat sa pool, pero walang nakinig. Ibinaba ko ang aking baso nang may pag-iingat at naglakad patungo sa labasan. Hindi na ako makakatagal sa silid na iyon kahit 1 segundo pa. Hindi ko kayang panoorin siyang umaarte sa engagement na ito. Hindi ko kayang maging saksi sa aking anak, kasama ang isang taong nanunuya sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero bago pa ako makahakbang, isang kamay ang humawak sa balikat ko. Si Lito. Kalmado ang kanyang mukha. Pero matigas ang kanyang panga at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagay na bihirang makita sa aking anak. Isang malamig na katiyakan. Hindi siya mukhang galit. Mukha siyang isang taong naghihintay para sa mismong sandaling ito. Tay, sabi niya sa mahinang boses pero matatag na parang bato. Kailangan ninyong manatili. Hindi ko kaya. Simula ko sanang sabihin. Kaya nyo at gagawin nyo. Yumuko siya nang mas malapit sa akin na may mga salitang halos bulong na lang. Dahil bukas, magbabago ang lahat. Akala ni Bea at ng tatay niya ay nanalo na sila. Akala nila, totoo ang engagement na ito, na malapit na nilang makuha ang lahat ng gusto nila, pero nagkakamali sila. Tiningnan ko ang anak ko, ang lalaking ito, na pinalaki ko, na tinuruan kong magtrabaho ng tapat at magsabi ng totoo, at may nakita ako sa kanya na nagpahinto sa akin. Hindi ito isang plano na naintindihan ko o isang paliwanag na masusundan ko, kundi isang ganap at hindi matitinag na tiwala. Magtiwala kayo sa akin, sabi niya.
At ginawa ko. Sa loob ng 63 taon, natutunan kong magbasa ng mga tao. Pinusta ko na ang kutob ko noon at lagi akong ginagabayan ng tama ng aking loob. Pero habang nakatayo doon, habang umaalingamngaw pa rin ang kalupitan ni Bea sa aking mga tainga, gumawa ako ng desisyon. Pinili kong maniwala sa anak ko. Pinili kong maniwala na sa isang imposibleng paraan may alam siya na hindi ko alam. Ang sikat ng araw sa umaga ay bahagyang tumatagos sa mga bintana ng apartment ni Lito sa Maynila nang dumating ako. Ang katawan ko ay dala pa rin ang bigat ng nakaraang gabi, ang kahihiyan, ang galit, at ang kawalang katiyakan. Ginugol ko ang gabi sa aking kwarto sa hotel, nakatingin sa kisame. Inuulit-ulit ang mga salita ni Bea sa aking isipan. Nang tumawag si Lito, iba na ang tunog ng boses niya. Hindi ito boses ng isang anak na humihingi ng payo, kundi boses ng isang lalaking may mga sagot. Tay, simple niyang sinabi, pumunta kayo sa bahay ko. May kailangan kayong marinig. Inasahan ko na, mag-isa lang siya. Gayunpaman, pagpasok ko, isang binatang hindi ko kilala ang nakaupo sa hapagkainan ni Lito. Bukas ang kanyang laptop at napapalibutan ng mga kagamitang pang-audio na hindi ko matukoy. May mga headphone, mga kable, at mga bagay na tila bahagi ng isang recording studio. Tay, ito si Paulo, sabi ni Lito habang inilalagay ang kamay sa balikat ko. Sound engineer siya. Tinulungan niya akong ayusin ang lahat ng ito. Tumango si Paulo ng may paggalang, pero hindi nagsalita. Naiintindihan niya na ang susunod na mangyayari ay nangangailangan ng katahimikan. Una ang mga paliwanag, pagkatapos ang aksyon. Huminga ng malalim si Lito. Sa nakalipas na 3 linggo bago ang engagement party, nagre-record ako. Kumunot ang noo ko. Nire-record si Bea at ang tatay niya, ang kanilang mga usapan, ang kanilang mga plano. Nanatiling matatag ang boses ni Lito, pero nakita ko na bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang laptop. Tay, kailangan ninyong marinig ito. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Bea ay pumuno sa silid, malinaw at matalas sa pamamagitan ng mga speaker. Pakakasalan ko lang siya para sa mga lupa, wala nang iba. Kapag nasa pangalan na ng tatay ko ang titulo, mawawala na tayo. I-reinvest natin ang lahat sa mga real estate project sa lungsod at hindi na tayo lilingon pa sa ransong iyon. Ang mga salita ay parang mga bala. Ang aking magiging manugang, ang babaeng humalik sa aking pisngi sa mga hapunan ng pamilya at ngumiti sa mga litrato ng paghahanda sa kasal, ay umamin lang na ginagamit niya ang anak ko bilang isang baitang para sa isang pagnanakaw. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makahinga ng maayos. Inilipat ni Lito sa susunod na file nang hindi hinihintay ang reaksyon ko. Naiintindihan niya na ang pagproseso dito ay nangangailangan ng oras. Ang boses ni Rico ang sumunod, kumpiyante at mapagkalkula. Ang lupang iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso ngayon, pero inaprubahan na ng gobyerno ang pagpapalawak ng highway sa susunod na buwan. Sa loob ng 2 taon, ang ari-arian na iyan ay magkakahalaga ng bilyon, marahil higit pa. Walang ideya si Berting sa kung anong meron siya sa kanyang rancho. Ang boses ni Bea uli. Sa pagkakataong ito ay mas matigas. Kaya dapat tumagal ang kasal ng 2 taon man lang. Hindi ko matatagalan ang maruming baryo na iyon, pati na ang matandang iyon, kahit 1 segundo pa, pero sulit naman ang kapalit. Napahawak ako sa mesa. Pinagmamasdan ako ng anak ko ng mabuti. Binibigyan ako ng puwang para tanggapin ang bigat ng aking naririnig. Ang intensyon, ang kasakiman, ang kalkuladong panghahamak. Mayroon pa, sabi ni Lito sa mahinang boses. Mas marami pa, pero naintindihan niyo na. Tiningnan ko ang anak ko, tiningnan ko siya ng totoo. Ang binatang ito na nakita kong lumaki mula sa pagiging bata na tumutulong sa akin sa pagkukumpuni ng bakod hanggang sa maging isang taong may kakayahan sa ganitong bagay. Ang tapang na kinailangan niya, ang pasensya. Legal ba ito? Tanong ko sa paos na boses. Ganap na legal. Kapag bahagi ka ng usapan, ang recording ay tanggap bilang ebidensya. Sumingit si Paulo sa unang pagkakataon. Kasama si Lito sa mga usapang ito. Ang pag-record sa mga ito ay nasa loob ng batas. Yumuko si Lito paharap. Tay, alam kong mabigat ito, pero nasa atin ang lahat ng kailangan natin. Mayroon tayong ebidensya ng kanilang balak na lokohin kayo. Ebidensya ng sabuatan nila.
Ebidensya na handa silang gamitin ako para nakawin ang ating pamana. Anong gagawin natin? Tanong ko. Alam na ng isang bahagi ko. Alam na ng isang bahagi ko simula kagabi. Nang mangako ang anak ko na ngayon ay magbabago ang lahat. Ipakikita natin sa kanila bukas. Ipakikita natin sa lahat. Nagtiim ang panga ni Lito. Sa mismong kasal, tatayo sila sa harap ng 200 tao at mabubunyag kung sino talaga sila. Tiningnan ko ang screen ng laptop, ang mga file na naghihintay na buksan, ang ebidensya na maingat na kinuha ng aking anak habang ako ay nabulag sa mga nangyayari sa harap ko. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinaghalong galit at isang bagay na kakaiba. Isang bagay na nagpatingin sa aking anak, nang may tindi na hindi ko pa naramdaman noon. Kailan natin gagawin? Tanong ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang silid sa hotel ay tila masyadong tahimik. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, inuulit-ulit ng isip ko ang mga recording na iyon. Ang malamig na pag-amin ni Bea, ang mga kalkulasyon ni Rico tungkol sa milyon-milyong piso, ang kalupitan sa kanilang mga boses habang pinag-uusapan kung paano gigibain ang lahat ng binuo ko. 2:00 ng madaling araw, itinigil ko na ang pagsubok na magpahinga. Naupo ako sa dilim habang nakatingin sa mga ilaw ng Maynila at ginawa ang isang bagay na hindi ko na nagagawa sa loob ng maraming taon. Kinausap ko si Luming. 6 na taon na siyang wala, pero may mga sandali pa rin, lalo na ang mga pinakamahihirap, na kailangan kong maramdaman ang kanyang presensya. Ito ang isa sa mga iyon. Luming, bulong ko sa dilim. Tulungan mo ako rito. Kailangan tayo ng anak natin ngayon. Sinusubukan niyang protektahan ang binuo natin nang magkasama at natatakot akong mabigo siya. Halos marinig ko ang kanyang tinig, matatag at sigurado gaya noong nabubuhay pa siya. Hindi ka mabibigo, ama ka niya. Anak mo siya. Iyon lang ang mahalaga. Si Luming ang laging matatag sa aming pagsasama sa isang tahimik na paraan. Habang pinamamahalaan ko ang rancho gamit ang aking mga kamay, pinamamahalaan niya ang aming pamilya gamit ang kanyang puso. Alam niya, sa kung anong paraan, na si Lito ay magiging uri ng lalaki na hindi papayag na manaig ang kawalang katarungan. Pinalaki niya itong tapat, matapang, at handang ipagtanggol ang mahalaga. Diyos ko, miss ko na siya. Sa pagbubukang liwayway, pinilit ko ang sarili kong maghanda. Isinuot ko ang barong na tinulungan akong piliin ni Lito. Ilang linggo na ang nakalilipas bago pa lumabas ang lahat ng kadilimang ito. Ang tela ay tila matigas, hindi komportable. Hindi ako sanay magbihis ng formal, pero ngayon ay hindi tungkol sa kaginhawaan, ngayon ay tungkol sa pagpapatotoo. Tumingin ako sa salamin at halos hindi ko makilala ang sarili ko, hindi dahil sa suot ko, kundi dahil ang aking mga mata ay may dalang isang bagay na wala na roon sa loob ng maraming taon. Ang bigat ng pagkakaalam sa isang bagay na hindi alam ng iba. Ang pasanin ng isang sikretong malapit ng sumabog. Sa banyo, ikinandado ko ang pinto at gumawa ng isang pribadong bagay. Lumuhod ako, kahit hindi ako isang taong palasimba, at nanalangin. Hindi para sa kaligtasan o tagumpay, hindi ako ganoon kauto-uto. Para isipin na magiging madali ito. Nanalangin ako para sa kalinawan. Nanalangin ako na ang katotohanan ay hindi matatanggihan. Nanalangin ako na maprotektahan ang anak ko at ang katarungan ay magkaroon ng tunay na kahulugan. Nang dumating ako sa lugar ng seremonya noong umagang iyon, ang paligid ay puno na ng aktibidad. Mga florist na nag-aayos ng mga puting rosas sa gilid ng pasilyo at mga tauhan na naghahanda ng mga inumin. Lahat ay perpekto. Isang harapan ng selebrasyon na itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Maingat na inilagay sa likod ng altar ang isang malaking screen. Para sa ibang bisita, mukha itong modernong disenyo. Isang screen para magpakita ng mga litrato habang ginaganap ang kasal. Alam ko ang katotohanan. Sa loob ng ilang oras, ang screen na iyon ay magiging instrumento ng katarungan. Ang tunay na tanong ay hindi kung handa na kami, kundi kung may kaunting ideya ba si Bea at ang kanyang ama sa kung anong darating sa kanila. Nagsimula ang seremonya ng tanghali. Naglakad si Bea sa pasilyo na tila galing sa isang fairy tale, nakabalot sa puting seda at kalkuladong biyaya. Ang kanyang ama ay naglalakad sa tabi niya. Ang kamay ay tila nagmamay-ari sa kanyang braso at ang ngiti ng isang taong naniniwalang nanalo na siya.
Naupo ako sa unang hanay kasama si Rosa sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Magpakatatag ka, sabi ng hawak na iyon. Dumating na ang sandali. Si Lito ay nasa altar, suot ang kanyang barong at may kalmadong ekspresyon. Ang mga kamay ay matatag gaya ng isang taong tanggap na ang gagawin. Nagsimula ang pari sa mga tradisyonal na salita, habang ang paligid ay nangangamoy bulaklak at mamahaling pabango. Nagtitipon tayo rito ngayon, wika ng pari, upang maging saksi sa pag-iisang dibdib ni Lito at Bea sa banal na sakramento ng kasal. Ang ngiti ni Bea ay nagniningning at kumpiante, pero ang bawat salita ay tila hungkag. Ang bawat kilos ay tila isang pag-arte. At doon na dumating ang sandali. Lito, sabi ng pari habang humaharap sa anak ko, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa upang mahalin at igalang sa hirap at ginhawa habang buhay? Nanahimik ang buong silid. Huminga ng malalim si Lito, tumingin ng diretso kay Bea at pagkatapos ay humarap sa mga tao. Bago ako sumagot, sabi ni Lito sa matatag at malinaw na boses na umabot sa bawat sulok ng silid. May kailangang makita ang lahat. Ang silid ay napuno ng mga bulong ng pagkalito. Namutla ang mukha ni Bea. Tumayo si Rico sa kanyang upuan. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kumpiyansa patungo sa matinding pagkabahala. Anong ginagawa mo? Sit-sit ni Bea. Pero hindi na siya tinitingnan ni Lito. Nakatingin siya sa screen sa likod ng altar. Isang ilaw ang kumislap at nabuhay ang screen. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko. Dumating na ang sandali. Kailangang malaman ng lahat ang katotohanan tungkol kay Bea at Rico, anunsyo ni Lito. Ang boses niya ay humiwa sa kaguluhan na parang bakal. At narito ang lahat. Nagliwanag ang screen at ang boses ni Bea ay pumuno sa silid. Malinaw at nakakapanghina. Pakakasalan ko lang siya para sa mga lupa. Wala nang iba. Kapag kontrolado na natin ang titulo, palalayasin natin siya at mawawala na tayo. Hindi niya malalaman ang nangyari. Ang mga salita ay lumutang sa hangin na parang nakakalasong gas. Sa isang iglap, ang silid ay binalot ng ganap na katahimikan at pagkatapos ay nagkagulo. Ang mga bisita na kanina lang ay umiiyak sa tuwa, ngayon ay sabay-sabay na napasinghap. Ang ilan ay agad na tumayo. Ang mga mukha ay baluktot sa pandidiri. Sinungaling! Talagang sinungaling! Narinig kong bulong ng isang tao malapit sa akin. Binuksan ni Bea ang kanyang bibig para magsalita. Pero bago pa siya makapagsabi ng anuman, nagpatuloy ang video. Hindi ito isang edit na bahagi, kundi isang malinaw at sadyang ebidensya. Lumitaw si Rico sa screen kasama ang kanyang anak. Ang lupang iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon ngayon, sabi niya sa tono ng isang negosyante. Pero sa loob ng 2 taon, ang ari-arian na iyan ay magkakahalaga ng bilyon, marahil higit pa. Walang ideya si Berting sa kung anong meron siya sa kanyang rancho. Mas naging marahas ang reaksyon. Maraming bisita ang naglabas ng kanilang mga telepono at nire-record ang eksena. Sinubukan ni Bea na sumugod sa screen. Sumisigaw na gawa-gawa lang iyon, pero ang kanyang mga salita ay nalunod sa ingay ng karamihan. Si Rico, sa kanyang taranta, ay tumakbo patungo sa control panel para subukang patayin ito. Pero si Paulo, ang engineer ni Lito, ay ganap nang nalock ang system. Pagkatapos ay tumunog ang ikatlong video, ang boses ni Bea uli. Kukumbinsihin natin si Lito na ilagay ang tatay niya sa isang home for the aged sa malayo. Hindi niya maiintindihan ang nangyari. Mamamatay siyang iniisip na pinabayaan siya ng anak niya. Doon ko naramdaman na may nagbago sa loob ko. Hindi lang ito pampublikong kahihiyan, kundi ang matinding dangal na makitang nakatayo ang aking anak, pinoprotektahan ang aming pamana. Isang lalaki ang tumayo mula sa hanay ng mga bisita, nang may autoridad. Siya ang piskal na nakita ko kanina. Ako si Inspector Reyes, anunsyo niya. At ang boses niya ay humiwa sa gulo, mula sa NBI. Ang nasaksihan ko lang ay sabuatan para sa estafa, falsification ng mga dokumento, at tangkang pagnanakaw. Isasagawa namin ang agarang pag-aresto sa lahat ng sangkot. Nanigas ang buong silid. Mga unipormadong pulis ang biglang lumitaw sa mga gilid na pintuan. Isang opisyal ang lumapit kay Rico, na sumubukang tumakas pero mabilis na napigilan. Ang isa pa ay lumapit kay Bea, na napaluhod na lang habang ang kanyang puting damit ay tila isang sirang pangarap sa paligid niya. Hindi ito patas, paulit-ulit niyang sabi habang humihikbi.
Pero patas ito. Katarungan ito. Ang ballroom na kanina lang ay puno ng selebrasyon ay nagmula sa pagiging eksena ng krimen. Habang inilalabas ng mga pulis, sina Rico at Bea, ang mga posas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Nagtagpo ang tingin namin ni Lito. Nanatili siya sa altar. Maayos pa rin ang pagkakatayo. Pinrotektahan ng anak ko ang aming pamilya. Inilantad niya ang katotohanan. At ngayon, habang ang lalaking nagplano na nakawin ang aking pamana ay binabasa ng kanyang mga karapatan, nalaman ko na sa wakas ay ligtas na kami. 2 linggo pagkatapos, nasa korte ako. Nakakrus ang mga kamay sa aking kandungan, naghihintay sa bagay na hinangad ko sa buong buhay ko nang hindi ko namamalayan, ang pagpapatunay. Inilahad ni Piskal Reyes ang mga ebidensya sa isang maayos na paraan, mga audio recording na napatunayang totoo at mga dokumento na nagpapakita ng mga peking pirma. Ang mga record sa bangko ay nagpapakita kung paano inililihis ang pera mula sa isang construction company diretso sa mga account ni Rico, kung saan si Bea ang benepisyaryo sa mga draft na hindi kailanman naging legal. Ang pangunahing paglilitis ay nakakagulantang. Ang silid ng hukuman ay nangangamoy lumang kahoy at mayroon silang partikular na katahimikan ng mga legal na proseso. Kami ni Lito ay nagtestigo. Ikinuwento kung paano namin natuklasan ang sabuatan at kung paano ito inilantad sa kasal. Napansin ko na bahagyang nanginginig ang mga kamay ng aking anak nang ilarawan niya ang pag-amin ni Bea tungkol sa paglalagay sa akin sa home for the aged. Pagkatapos ay may isang hindi inaasahang nangyari. Isang babaeng nagngangalang Sara ang tumayo para magtestigo. Ang kanyang kuwento ay nakakapanghilakbot. Nilapitan siya ni Bea at ng kanyang ama 3 taon na ang nakalilipas sa parehong plano ng peking kasal para nakawin ang ari-arian ng kanyang pamilya. Naglabas ng desisyon ang korte sa loob ng wala pang 4 na oras. Guilty sa lahat ng paratang. Rico, sabuatan para sa fraud, falsification at illegal appropriation. 10 taong pagkabilanggo. Bea, sabuatan para sa fraud at kasabwat sa pagnanakaw. 8 taong pagkabilanggo. Paglabas ko sa init ng araw, tiningnan ko si Lito. Nagawa natin, sabi ko. Nagawa natin. Tumango siya. Ngayon ang mahirap na bahagi. Alamin kung ano ang susunod para sa atin. 3 buwan pagkatapos, sinabi sa akin ni Lito na hindi na siya babalik sa lungsod. Dito ang lugar ko, kasama kayo, at ang lupa. Si Sara, na ang katapangan ay nakatulong sa amin sa paglilitis, ay nagsimulang magpalipas ng oras sa rancho. Ang nagsimula bilang pasasalamat ay naging isang mas malalim na ugnayan. 6 na buwan pagkatapos, ikinasal sila sa ilalim ng lumang puno ng nara na nasa lupain na namin sa loob ng 100 taon. Isang simple at totoong seremonya, walang mga nakatagong pakay. Nagsimulang magtrabaho kami ni Lito sa rancho nang magkasama gaya ng ginagawa namin noong teenager pa siya. Nagdala siya ng mga modernong sistema ng patubig at teknolohiya sa pagsasaka. Ako naman ang nagbigay ng kaalaman ng 6 na dekada tungkol sa ikot ng kalikasan. Binisita kami ni Rosa isang weekend at tiningnan ang ari-arian ng may pagkamangha. Napakaganda, tay. Natakot ako na baka mawala sa atin ang lugar na ito. Sa edad kong 63, pakiramdam ko ay mas bata ang aking espiritu. Ang pasaning dala-dala ko ay naalis na. Hindi lang kami isang ama at anak na nakaligtas sa isang banta. Kami ay isang pamilya na lumabas na mas matatag. Ako si Berting. Ibinabahagi ko ang aking kuwento dahil muntik ko nang masira ang aking pamilya sa pagbabaliwala sa mga babala. Kung may hindi magandang nararamdaman ang iyong kutob, iyon ay dahil may mali talaga. Ang anak ko ang naging bayani dahil kumilos siya base sa katotohanan. Protektahan ang mahalaga bago ang banta ay maging isang krisis. Salamat sa pakikinig sa aking kuwento hanggang sa huli. Kung naging mahalaga ito sa iyo, i-like mo, isulat sa comments kung ano ang pinakatunaw sa puso mo, at huwag kalimutang sabihin kung taga saan ka. Mag-subscribe sa channel, marami pang kuwentong darating.